His Excellency, Liak, Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines, Secretary Junabay, Secretary Marojas, Secretary Lou Antonino, Governor Oka Moreno, Director General William Hotchkiss, Mr. Jaime Augusto Sibel de Ayala, of course, Archbishop Tony Ledesma, Representative Peter Onabia, Vice Governor Norris Pabiera, Mayor Lawrence Cruz, Representative-elect Clarix Uy, other local chief executives present, partners from the aviation industry and the business sector, officials and staff of the Department of Transportation and Communication and the Civil Aviation Authority of the Philippines, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal kong kababayan, maayong buntag. Napag-isip po na naman ako. Baka mahalo ko na may Ilonggo sa Cebuano, may magalit po na. Alam mo, bilang arkipelago po, binubuo na libo-libong magkakahiwalay na isla ang ating bansa. Habang ginagawa nitong mas makulay at mas dynamic ang magkakaiba nating kultura, minsan ay nagiging sagabal din ang agwat na ito sa mabilis na paghahatid ng serbisyo para sa mga Pilipino. Ngayon pa man, sa ilalim ng mabuting pamamahala, hindi hadlang ang anumang layo o pagitan para kumilos at maglingkod sa ating mamamayan. Narito nga po tayo ngayon sa Laguindingan Airport na konkretong patunay sa isa na namang makabuluhang proyekto ng inyong gobyerno. Kasabay dito ang pag-inspeksyon natin sa mga pasilidad nito upang siguruhin ang epektibo nitong operasyon at serbisyo. Kumpiyansa po tayo magiging bukal ito ng mas malakas na turismo at mas malawak na oportunidad para sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat po tayo sa pamahalaan ng South Korea sa tulong pinansyal ng kanilang pinagkaloob para isakatuparan ang proyekto ito. Saludo rin tayo sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng DOTC upang gawing posible ang pagkumpleto sa proyekto ito na magsisilbing lunsaran ng kaunlaran sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Iligan at sa Kalakhang bansa. Sa pamamahala naman po ng DPWH, tiniyak natin may maayos na kalsada patungo sa bagong paliparang ito. Suma total, 7.85 billion pesos ang inilaan na pondo para dito. Tutugunan nito ang limitasyon ng Lumbia Airport sa Cagayan de Oro at Baloi Airport sa Lanao del Norte sa ligtas na operasyon ng mas malalaking eroplano. Sa pamamagitan naman ng passenger terminal nito na kayang maasikaso hanggang 1,600,000 pasahero kada taon, mabibigyan daan ng maayos na serbisyo para sa mas maraming manlalakbay. Napapansin ko po nakatingin sa akin ang papasok na Mayor Oka Moreno. Pinapaalala ho yata yung 1.6 naabot na. Baka pwedeng dagdagan ang ating pasilidad. Congratulations sa inyong lahat at congratulations kay Secretary Abaya na bubuno ng problemang dumagsa lalo ang ating mga bisita. Ang proyekto ito ay isa lamang bahagi na mas malawak nating agenda ng pagpapaunlad sa ating transportasyon at turismo. Sa katunayan, naglaan na tayo ng halos 17 bilyong piso para sa pagpapagawa ng mga kalsada, paliparan at daungan na tinutumbok ang makilalang destinasyon sa bansa. Ang good news pa, dahil sa ating mga reforma sa aviation industry, tinanggal na nga ng International Civil Aviation Organization ang significant safety concerns na ipinataw nila sa Pilipinas. Isang hakbang po ito upang sa lalong madaling panahon, maalis na rin tayo sa watchlist ng European Union at Estados Unidos. Sa tulong nito, hindi lang mapapadali ang biyahe ng mga Pilipino at ng ating mga kalakal sa ibang sulok ng mundo, dadagsa rin ang mga turistang nagbubunsod ng trabaho para sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat tayo sa CAAP sa mga tagumpay na ating naisa sa katuparan sa sektor na ito sa pamumuno ni Director General William Hotchkiss. Sa itinatagpong Certificate Management Department ng CAAP, tinitiyak natin ligtas ang ating local carriers na bumiyahe sa ibang bansa. Tuloy-tuloy din ang pagsasanay ng ahensyang ito sa mga aircraft personnel upang mapayabong ang kanilang kaalaman at kakayahan sa serbisyo. Bukod dito, naisabatas na rin natin ang RA 10378 na nagtatanggal sa 3% common carriers tax para sa mga pasahero ng banyagang barko at eroplano. Tinatanggal din ng batas na ito ang 2.5% gross Philippine billings tax sa mga pasahero
ng banyagang barko at eroplano, kung may katumbas ding pagtanggal ng buwis ang kanilang bansa. Ang resulta, mas mahihikayat ang mga international carrier na tumungo sa bansa at lalo pang magpapalago ang turismo. Gayon din ang mga industriyang kakambal nito. Malinaw po, habang bumibilis ang biyahe sa Pilipinas, pumapaspas din ang pag-asenso ng ating ekonomiya at ang antas ng buhay ng ating mamamayan. Ikinalulugod din po natin ang paglago ng ating turismo sa loob lamang na maikling panahon. Sipin po ninyo, dati 35.5 million tourists ang target nating sa domestic tourism para sa 2016. Pero 2011 pa lang, nalampasan na natin ito nang maitala natin ang 37.5 million domestic tourists. Kaya binago na po natin ang target at ngayon po ang bagong target sa 2016 ay 56.1 million tourist arrivals. Domestic tourists. Natiyak namang lilika ng dagdag na oportunidad para sa ating pong bansa. Sa kabila po ng mga positibong bunga ng ating reforma, batid nating hindi pa tapos ang ating trabaho. Kaakibat ng pagpapaunlad natin sa ating infrastruktura, kailangan ang dekalidad nating serbisyo para sa ating mga kababayan at mga dayuhang buwibisita sa ating bansa. Aanhin natin ang maunlad na infrastruktura kung magaspang naman ang pakikitungo natin sa mga manlalakbay. Empleyado ka mang humaharap sa mga pasahero o pilotong nagpapatakbo sa eroplano, ikaw man ay security ka mang nagbabantay sa seguridad ng paliparan o flight attendant na nag-aasikaso sa mga biyahero. Ipakilala natin ang serbisyong tatak Pilipino, tapat, ligtas at mataas ang kalidad. Klaro po, sagisag ang paliparan ito sa bagong mukha ng mga proyekto ng ating gobyerno. Ang pagtiyak na tamang tao ang may hawak sa makabuluhang programa at gagawin ito sa mas mura, mas mabilis at tamang kalidad. Panahon na para sa lalo pa nating pag-angat at pag-arangkada. Ang gusto natin, magbunga ang mga ipinupuna nating reforma hindi lamang para pakinabangan sa loob ng 1 o 2 taon, kundi upang maitaguyod ang kapakanan maging sa susunod na henerasyon. Malayo na po ang ating nararating sa loob lamang na halos 3 taon. At nananatili pa rin ang patayang prinsipyo ng ating pamamahala. Ang sambayanan ang ating mga boss, ang sambayanan ang ating lakas at pinalandas. Patuloy po tayong makiambag sa solusyon. Kapit-bisig tayong tumulak sa pag-asenso at sabay-sabay nating abutin ang mas matatayog nating mitiin. Siguro isa na lang ang gusto ko ibahagi sa inyo. Talagang napakarami po mga proyekto ina-inaugurate natin ngayon na halos 1 henerasyon ang umabot mula nung inisip at na-inaugurate. Siguro bago ako bumaba, inaambisyon ko, pag naisip ng Pilipino, hindi na usa na henerasyon bago maging kaganapan. Sa tulong po niyo mangyayari yan. Magandang araw po, maraming salamat sa lahat.